Father Joey? Ano po nangyari? Wala na siya, Iya. Wala na siya. Matapos ang sinagawang exorcism. Layo pa ba tayo? Gusto ko sanang mabutan yung pasyente at malaba na raw. Nasa Kalambada tayo, Father. Malapit na. Critical ang kondisyon ng pasyente. Bali pang isang kamay. Magiging masela na operasyon. Ano pong chances niyang mabuhay, Doktor? Milagro na lang makapagligtas sa kanya. Gusto ko lang ipaalam sa inyo na ligtas na kayo. Pero hindi na namin magagawa ng paraan ang pagkabaluktot ng inyong kamay. Dahil po nasira na ang ulnar nerve niyo dito. At paralisado na po ang inyong mga daliri. Pero ganun pa man, dapat po natin magpasalamat at nabuhay pa kayo sa sakuna. Dahil masasabi pong isang milagro ito. Iiwan ko na kayo at ang makapagpahinga. Bakit ang tagal-tagal, no? Bago kayo napasagot. Pinag-isipan ko po, Tita Mel, kasi po mahirap na pong baguhin basta nailagay na po rito. Pero sabi ko, if my story will be an inspiration to the people, why not? What point ninyo talagang natiyak na ito ang talagang gusto ng Panginoon Diyos for you? Tita Mel, kasi po marami ng mga pangyayari, marami ng mga signs. Pero hindi ako naniniwala po. Kasi galing po ako sa pamilya ng doktor. Ang daddy ko kilala po ang doktor sa Lokban, Quezon. Ang mami ko po yung nurse. Meron akong 2 kapatid na doktor. May hospital po kami, Tita Mel, sa Lokban. So my point of view was more on the scientific, medical point of view. Pero it took me an accident. Kaya tinamaan po ito ng bubog. Ito pong aking... Were you driving? Kayo po I was seated at the back. Aha. Naputol po yung nerve. Naputol ang nerve? At naging ganito na po. And this is the sign of the hand of the Lord. Yes. The hand of the Santo Niño, the hand of the resurrected Christ, the hand of Christ the King. Na parang sinabi ng Panginoon, wala ka ng kalusot-lusot. Ito na ang iyong magiging kamay, ang aking mga kamay. That made me realize, ito ang buhay ko. That na yan ang gusto ng Panginoon para sa inyo. That was the sign, the par excellence sign na parang sinasabi ng Panginoon, magpakailanman ang iyong kamay ay ganyan na. Opo, ito na po yung aking naging buhay. Every day of my life, I have 28 healing masses, pero binawasan ko po yan. Because? Because I was so preoccupied with the wounds of others. Hindi pala ako Superman. So, parang pinagpapalagay ba na ang isang pare, meron ding mga pag-aalinlangan na nadadama, meron din siyang mga
sama ng loob, meron din siyang sakit ng damdamin na nadadama. Tama po yun, kasi kami pong mga pare, tao rin po kami. Nalulungkot din po kami, Oo. minsan nararapa. Ito nga akong first time ko pong maririnig na ang talambuhay ng pare mapapalabas. At ang pinili ko talaga ang inyo pong show Uy, marami sapagkat pong salamat. nakita ko po na makatotohanan at talaga pong katakot-takot na inspirasyon ang idinudulot sa mga tao. Salamat Sa kanilang po, Pare. paglalakbay, mayroong kabigo ang mga mararanasan, pero yun po pala ang tungtungan ng tagumpay. Minsan din kayong umibig sa isang babae. Ayan po. Yan ba ang pinakamahirap na bahagi ng pagiging pare? Isa po yun sa isang conflict na mararanasan ng pare. Kasi nung ordenahan po kami, nananatili po yung aming pagkatao. Nangako kami na hindi kami mag-aasawa, Oo. pero may mga pagkakataon po, nakakaranas po kayo ng mga human affection. Kaya lamang po, for the love of the church, for the kingdom of God, ibinibigay po namin ito sa mas marami pong pamilya, ang pamilya ng simbahan. Napakahirap po, pero there is a sense of fulfillment. Pwede naman po kayong magmahal, pero ang pagmamahal na po ngayon, nakatuon sa lahat. Pero paano mo nalaman ang gusto ng Panginoon para sa inyo ay yaong maging alagad kayo ng Panginoon? Galing po kami sa angka ng meron, pero sinubukan po, dinalisay po lahat ng area ng buhay ko. Oo. At attachment ko sa pamilya, attachment ko dun sa girlfriend ko, attachment ko sa material. Ang dami pong mga pagsubok na pinagdaanan at sabi ko, may layunin ang lahat ng ito. So that when I talk about pain, when I talk about suffering, when I talk about Paschal mystery, I understand it. And I can heal because I'm also wounded. Kaya nga po, ito po yung aking libro, Ay, The Father. Wounds of a Healer. Yes, Ang yung sugat mo mismo. ng isang manggagamot. Correct. Mayroon po tayong mga sugat na dapat pong gamutin para po mas lalong epektibo ang paglilingkod niya sa mga tao. At yan po ang pinarana sa akin ng Panginoon. Meron ba kayong requirements? Wala po ako. Wala. Ako po, magkameron sila ng pananampalataya sa Okay. Diyos. Sa Lokban po, every Saturday po at saka every Monday. Sa Mega Mall, Okay. 12:15 po, first Wednesday. Cebu, every third Friday. Sa Guadalupe Church po, Guadalupe Church. Opo. Ano po ang maihahabili ninyo sa ating mga talagang nagdarahop sa sakit? Ika nga'y meron ng taning ang buhay. Magkameron ho kayo ng pag-asa. Kasi ang Diyos po patuloy nagpapagaling. Then I have this kind of experience, overseas call, comatose patient. Say, may leukemia, overseas call lang po. Sabi ko, mag-workout kaya to? Yeah. Then I just believe. Sabi ko, bahala na po kayo, Panginoon. Then next day, tinanggal yung life support. And then pumunta siya rito sa Pilipinas para magpasalamat. Nakita ninyo siya? And he's alive, very much alive. Kung gugustuhin ng Panginoon, walang imposible. Magpakailanman po ang Panginoon ay patuloy na nagpapagaling. At magpakailanman din po, hinihingi niya ang inyong pananampalataya. Wala pong imposible sa Panginoon.